Mura at mukha pang bago kaya nakakaengganyo bumili ng second-hand na sasakyan. Pero bago bumili, alamin muna raw dapat ang tingnan para masigurong in good running condition ang napupuso ang sikot. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Boss, kahit dali natin bagyo, tingnan natin kung mag-overrate sama pa ako. Sa viral video na ito, nakasagutan ng isang second-hand car dealer ang isang mekaniko na nilapitan ng isang buyer ng sasakyan. May issue raw kasi sa radiator ng nabili niyang AUV. May bumubulwak kasing tubig kapag nire-revolusyon. Boss, talagang tatalsik pag nire-remove. Boss, circulation ang ganda oh! Sa isang Facebook post, sinabi ng dealer na parte na raw ng pagninegosyo ang hindi pagkakaintindihan ng dalawang panig. Kasama naman talaga sa negosyo ang ganyang mga sistema. So, inaamin ko rin naman mga boss, meron din naman akong pagkakamali, hindi naman tayo perfecto. Tapos, kayo na bahala umusga sa akin. Ipinasilip ko rin sa ibang mekaniko ang nag-viral na video. Ayon sa kanya, hindi normal na tumatalsik ang lamang coolant o tubig ng radiator. Maraming posible raw na dahilan kung bakit sumirit ang laman ng radiator sa nasabing video, gaya ng damage sa cylinder head gasket o maaaring may sira na sa cooling system ng sasakyan. Kaya payo na eksperto, magdala ng trusted mechanic sa tulong titingin o nagbabalak bumili ng second-hand na sasakyan para iwas sakit sa ulo. Ang mas the best ngayon is yung magsama ng knowledgeable na tao na magtitingin sa sasakyan or technician. Marami naman second hand na in good running condition. Paalala din ng isang abogado, siguraduhin may kasulatan o kontrata ang magiging transaksyon sa pagbili ng second-hand na gamit. Para sakaling pumalya ang bibiling sasakyan na sinabing nasa magandang kondisyon, may panghahawakan ng buyer. Kahit sa text, i-confirm niya. Boss, ulitin ko ba? So, ito yung mga sumusunod na assurance mo. Number 1, number 2, number 3. Tapos pag nag-reply siya, yes sir, garantisado. So, yan ay maaari na makonsider na express warranty. Paalala ng mga eksperto, huwag magpadala sa murang presyo o makintab na itsura ng sasakyan. Mas mahalaga pa rin ang maayos na kondisyon ng makina at malino na kasunduan para iwas sa mas malaking gasto sa huli. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang pagbili ng second-hand na kotse. Kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Wala ka bang binibenta ng second-hand dyan, Ivan? Para may kilala ako, Pops, yung nagbebenta. Okay, Ivan. Anong ending dun sa viral video na ipinakita mo? Ibinalik ba nung seller yung sasakyan? Actually, kanina, Pops, yung tinatawagan natin itong seller. No, and nag-agree siya kanina na magpapa-interview pero hindi na siya sumasagot after tinatawagan na natin siya. So basically, Pops, parang ang doon sa huling post niya, ang nangyari, parang pinalitan lang daw yung radiator cap nung sinasabing sirang kotse, no, Pops? Okay. Yun lang daw ba ang problema ng kotse o meron pa? Actually, Pops J, yun yung... hindi naman dapat natatanggal yung cap na yun. Hindi talaga dapat to, Pops J. Pero kasi yun yung parang telltale signs daw, Pops J, na may sira na doon sa engine nung sasakyan, no. It's either yung head gasket daw, ayon sa ating nakausap na mekaniko, it's either head gasket may sira na or may damage na yon, or pati yung cooling system, Pops J, nung sasakyan meron na ring kaya problema. natatanggal yung radiator cap, ano? Kaya, Pops J, bumubulwak Okay. yung tubig, Pops J. Ivan, ano nga bang dapat gawin bago bumili ng isang second-hand na kotse? Actually, Pops J, base dun sa pakipag-usap natin sa mga mekaniko, no, Pops J, ang unang suggestion talaga nila, magdala ka nung sarili mong mekaniko, no, trusted mechanic Pa-check mo muna, pasilip mo muna. Pasilip mo muna daw kasi syempre, Pops J, kahit may kita natin, murang-mura binibenta, maganda, makinis sa labas, pero yun pala, Pops J, merong mga tinatagong sakit yung sasakyan. Kaya daw kailangan talaga magdala ng sariling mekaniko para daw ma-make sure na yung bibilin mong auto, gas and go na lang, no? Kasi karamihan, no, Pops, ang nangyayari kasi pag yun nga, hindi experienced yung tao doon, lalo na sa mga sasakyan. Hindi niya agad makikita yan, eh. Tama ka dyan, Pops. Lalabas na lang yung sintomas ng sakit after a few. Sa'yo napuputok yan. Yun ang mangyayari, Pops. Okay, Ivan, paano naman kung may sira nga tapos wala na mga kontrata? Paano hahabulin ng buyer itong seller? Yun, Pops, yung mahirap, no? Kaya according do sa nakusap nating lawyer, no, na legal expert, talagang dapat in writing yung mangyayari, no? Kasi hindi daw katulad to na bumili ka ng brand new, merong warranty. May warranty yan. No? So, ito daw, Pops J, ang mangyayari,
since may writing ka and inassure ng seller na itong O may grace period muna. O halimbawa, Usually po. okay naman, no? After 2 weeks. Ganun. usually ganun Oo. Pops J. Pero dun nga, mas okay daw kung meron dun sa letter na may napag-usapan, na inassure ng seller na okay, ganito yung walang problema yung yung unit, no? At kung sakali man daw magkaroon ng problema, may babalik doon doon sa seller at Sa seller. consider daw yun as expressed warranty, Pops J. Ayun. Ivan, magkano ba madalas ang price difference ng second-hand na kotse sa brand new? Malayo ba? Actually, Pops J, Oo. medyo malayo. Malayo. No? Malayo, no, Pops J. Pero syempre, nakadepende pa rin yan doon sa type ng sasakyan na bibilin mo at kung ilang taon na yung sasakyan at yung condition, no? So, nagva-varies talaga yan, no, Pops J, doon sa mismong presyo. So, depende na yan, Pops J. Nasa budget na rin yan, Pops J, nung buyer, kung ano yung willing niya ilabas at syempre, kung ano din yung kaya niyang ilabas. So usually kasi Pops J, no, pag bumili ka ng second-hand sasakyan, hindi lang yan yung unit mismo babayaran mo, mag-aayos ka na rin nung ilang mga bagay doon, Pops J. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.